million snowflakes strand before, yet no two are the same. For colors fill the canvas of the seasons and they change. Everywhere I look I see your hand. When you would love someone like me, I'll never understand. And I'm amazed, I'm so amazed how great you are. How small I am, how awesome is your mighty hand. And I am captured by the wonder of it all. And I will offer all my praise with all my heart for all my days. How great you are. How great you are, how great you are. Diba? How great you are, how small I am, how awesome is your mighty hand. And I am captured by the wonder of it all. And I will offer all my praise with all my heart for all my days. How great you are. How great you are, how great you are. How great you are. How great you are, how great you are. How great you are. Thank you, Brother John, Sister Abby. Di nun may great yun ng Diyos. Imagine 18 years. Siya may lala, di ko ka-imagine na 18 years. Sukad na kining NDBC, itanong ni sa Ginoo diri sa Tibalo, pangtod ka, imagine 18 years. Dagang mga giyan na ito simbahan. Ang uban ninyo, wala pa diri ang kining nga simbahan, dagang na giyan. You know, wala mo kay balo. Pero sa grasya sa Diyos, buhig yapon. Kung may hindi mamatay, bisa man ay muhawa dali, hindi mamatay ng simbahan ni kaya man ni Kristo. Di man iya sa tao, di man iya na ako, biniyan ninyo, iyan siya sa Ginoo mga ingatan. Si Kristo nagsulti, paliw dali, i-post ka dali ang Matthew 16:18, mo ni promise ni Kristo, ngayon mo ni promise sa Ginoo. And I say also to thee, that thou art Peter, okay, and upon this rock, I will build my church. I-promise ni Jesus Christo may lala, the gates of hell shall not prevail against it. Amen? Ang putahan sa impyerno, hindi makalabaw aning church sa Ginoo. Amen? Kaya pala kung may lang dili bagpo sa simbahan nato nga naay mga nangawala dili. Pero kung naay mawala, napoy uli ang Ginoo. Pero mulahan katong mga nagpabilin, bisan naay diatubang ang pagsulay ang simbahan. O na ako i-encourage sa iyo, i-challenge ako. Nga kita, gina-challenge dito pero sa Ginoo, dili gina-challenge kita. Ginatesta niya pero kung asa kita puto, ginasukod niya ang ato ang commitment. Ginasukod niya ang ato ang dedication. Ginasukod niya ang ato ang loyalty o ang ato ang faithfulness. Kung asa kita puto, kung sa makapatanggal na to. Mao ginabuhat sa Ginoo. Kung katong dili magpatanggal, kung katong dili mga igala magpadala, mao toy rewardan sa Ginoo. So plan, yun I'm very blessed sa mga chapter members nila. Dagan sila mga kamuban. Ang uban nila namatay na, nasa langit. Ang uban nila mga igala, nag-rebelde, wala na simbahan, hawa. Pero salamat ko kay na mga nagpabiling na charter members. Amen. Na loyal, faithful, ug wa gyud nila gikambyo ang Lord Lava Baptist Church. Amen. Ay mo may nga kung kitang tanan lang mag-desisyon lang kita. Mag-desisyon lang kita ba? Mag-decide lang kita. Desisyon lang din nato.
nga bisag unsay mga moabot nga problema o pagsulay sa simbahan kay sakto man ginato nga sa simbahan wa gyud perpekto. Dili sa kalibutan wa kay makita ka perpekto. Bisag ikaw ako dili ta perpekto, naantay mga flaws, naantay mga kakulangon, naantay mga kapagyasan nato dili na may iwasan. Mao na usahay may nga makita nato bisag sa pamilya sa simbahan. Usahay na gina mga panagtingkil, panaglalis because we are not perfect. Amen. Ang importante din ang mga igala, ang imuhang kasing-kasing nimo, committed yapon, determinado yapon na kung sa may problema, hindi kumuhawa. Para yapon na sa inyong pamilya. Yung nani ba yung mga buhatan mga igala, kung na problema, na mga conflicts may igala dila sa inyong pamilya, o decide ka na yun na biyanin mo ang iyong pamilya, biyanin mo yung mga bana, o biyanin mo yung masawa, o biyanin mo yung mga anak. You don't do that, di ba? Bisa sa kaminyoon mga igsoon. Kaya ang vow na to sa kaminyoon kay till death do us part. Ang mubulag lang nato ang kamatayan na. So that's what God wants from us also. Kaya naman kita ang asawa ni Kristo. Si Kristo ang atong bridegroom. Amen? Ikasal ta ni Kristo. We are body. We are one body in Christ. So mga igala, kita ikumpara ta sama sa magtiayo. Nga dapat gidun ta kamatayon lang ang makapaseparate sa ato diri sa simbahan sa Ginoo. Amen? And together forever someday kita mahiusa ta tanan dito sa langit. Amen? So salamat kayo. Sa tinuod na mayala, great you kayo ang Ginoo. Kaya naman, iyag yung i-preserve ang simbahan for 18 years. And He will continue preserving this church hangtod mubalik siya. Mga matay na lang ta diri may galang kaning simbahan, di gini mamatay ni. Di gini mamatay. Bisan pa daghang backslide, bisan pa may daghang ka na muhawa, nagyapoy ipuli ang Ginoo. Nga naman, iyahamon ko nga simbahan. Mo nakita mga igala, sama sa katong gisulat dito sa certificate, be thou faithful unto death kita. Hangtod sa itong kamatayan, magpabilin ta nga tapat. Magpabilin ta nga matinunan. Jesus promised, I will give you a crown of life. Amen? Walay undang-undang, walay unong-unong, walay luod-luod, walay nangindain. Normal mga isuon. There is imperfection sa simbahan because dili kani ang kaning church yun. Ang church yun na dito sa langit. Okay? So we are here para mga igala nga gamiton ta sa Ginoo because we have one purpose, one mission, and that is to bring souls to Jesus Christ. Ibanin ninyo ha, ang tuyo nga nung nakatali simbahan tungod sa mga kalan. Okay? Amen? Dili para kita to make us feel better, to be entertained, dili mga igsoon. Ha? Amen? Amen. So we are here to serve the Lord. So be here with the right intention and be here to serve the Lord. Wala na ilahin pa. Okay? So na po yung hangyo. Ang atong mensahe karon may igsoon is entitled, We have come this far. We have come this far by faith. Naabot ka sa yunani na kadugay. Pinaagi lang yun sa pagtuo. By faith naman ganyan itong kaigsoon. Bisa kami sa akong asawa, by faith na ganyan mo pag-stay diri sa Santo Tomas. Pamilahin isaligan, wala milahin mahirap isaligan, kundi ang Ginoo. Dito na siya maigsoon. Pamilahin, wala ilahin nga isaligan na mo sa muang pagdalagan sa Ginoo, diri sa Santo Tomas, kundi lang Ginoo. And so, sa inyo hapon. Amen. Amen? Kaya di matakabot kung yunani kadugay, kung di tungod sa ato ang pagtuo sa Ginoo. So ayaw din mong kaluya sa iyong pagtuo, so, ha? Ayaw ninyo paminawa ang mga problema. Kaya hindi lang encourage sa inyo, ayaw ninyo paminawa, ayaw ninyo tagda, ayaw ninyo siguro na. Ayaw ninyo siguro na mga ison. Kaya maumanan siya muwala sa inyong pagtuo. Amen. Always focus sa inyong faith ng Kristo. Always focus sa inyong faith ninyo. Kaya di, walang kanaabot sa inyong ani kadugay. Kung di tuhod sa Ginoo sa inyong pagtuo sa iyahan. So, i-share lang ako sa inyo ang kamaayo sa Ginoo sa atong simbahan. Kaya maayo mag-yun kayong Ginoo. Ambot sa inyo may ganap. Pero sa ako, personally, nakita na ako maayo kayong Ginoo sa atong simbahan. Maayo kayo. Ako, sa ako lang mga igala. Grabe yun.
Di gid malimot ang kayo sa Ginoo. Psalms 100 verse 4 and 5. Basahan na ito ni manindog kang tanan. Manikapot ko mga 15-20 minutes, no? 15-20 minutes. Okay. Psalms 100 verse 4 and 5. Ang pulong sa Ginoo nagsulti din sa ato. Nabot na mo? Ang ba nabot na? Berduyan meeting of Papanahilisan? Okay, verse number 4. The Bible says, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Tanawa, be thankful unto Him and bless His name. So, kanig diyan, basta wanit nagsimbahan, dapat with a thankful heart here. Always din mapasalamat ko. Kung kung yun ang gingon sa Ginoo sa tumaygala, walang din mga negativity, mga complaining, walang din mga yunani, mga pangdaot, mga gossiping, walang din mga yunani, mga igalan. Kaya kung ano yung matasimbahan, with a thankful heart. Diba? So to. Sige, verse number 5. Magbasa tayo yung tanan. Ready? Tanaw. Kung sa'yo raso ganun dapat mo, simba ko nung with a thankful heart. Okay? Verse number 5. Sabay-sabay tayo. Ready? Begin. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Pray that. Ang title, we have come this far by faith. Let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa another na higayon na inihatag sa among kasaling kami, Lord. Paminaw na po sa inyong pulo. Salamat kayo sa inyong goodness, sa inyong faithfulness, sa among simbahan. Di kami makaabot Ginoo sa inyong nani kalugayon Ginoo, kung dili tungod sa inyong kamahayo, sa inyong kaluoy, sa inyong faithfulness, Lord. That's why we're gathering this afternoon para naigon ka pasinugan ka. Amahan mo ka kanang mensahe, Lord, gawin ko ninyo araw na sigon mo. Aron Lord God na mahigmat kami. Lord, wala gid mi nimo ipasag niya. Buyo sa mga nagian namo ani nga sa mong kinabuhi, Lord, sa among pag-alaga sa iyo. Sa tang namin diri dito sa NBC, Lord, salamat kay Ginoo nga ikaw permanente nga nagauban na sa amo. Wa din mo bisalit ko Ginoo. Salamat jud kay Lord. Hindi mi makaabot sa inani, kalugayon Ginoo. Ang mga members diri, Lord, nana sila karon sa ilaga ika-2 ka tuig, ika-3, ika-4, ika-5, 6 years na sa uban nila diri, 7 years, 8 years, ang uban Lord, sobra na 10 years. Kung tada Ginoo na tuod na sa imong grasya. Walay amo ana. Lord, salamat. Masaylugan ang pud ni Ginoo kay mga panahon madalami sa among pagbati, madalami sa among unod, madalami sa among mga kabuyaon, pero Ginoo, ang imong grasya dagaya gihapon kayo, nagbabaw gihapon sa among kinabuhi. Lord, thank you kayo sa kadaugan kung sa matag kadaugan ngayong ginahatag sa among kalooban. This afternoon, we pray that this message will give encouragement to us. Kaniamahan ang ginaampo ginapasalamatan. In Jesus' name, Amen. Salamat mga igsoon, magalingkod ng tanan. So, as we celebrate another church anniversary, wala ka nagtapok diri aron i-glorify nato atong kagalingon. Okay? Dili para nga maghambog ka sa itong mga accomplishment. Kaganinang buntag was a great accomplishment. You know, we have pila ka adlaw, nag-pray ka, pila ka adlaw, nag-prepare ka, pila ka adlaw may dalan, nagkuhan ka natagiguhat para mahimong successful ang atong anniversary. But, kinala makarealize pa may dalan, kining tanan tungod ni sa Ginoo. So there's nothing to boast of. There's nothing to be proud of sa ato ang sarili nato. Amen? Kaya mga instrumento lang tangay. Niya kita diri karon samtang ka celebrate ta to give glory and thanksgiving to God for His faithfulness. Kay ang Dios faithful gyud. We can thank God for every blessing nga iyang gihatag, every soul nga iyang giluwas, every blessing, every prayer nga iyang gitubag, every sermon nga giwali diri sa atong simbahan, every song nga gikanta sa mga membro diri. Every sacrifice nga gibuhat sa mga membro and every member nga nagpabilin nga faithful throughout the years. Salamat kayo kay naay mga members diri nga sulod sa pila ka tuig nagpabilin ka nga faithful. Praise God for those members in this church that despite of problems and trials nagstay gyapon sila. Praise God for those members nga nagstruggle but still nagpabilin gyapon sila diri. And even though wounded ang uban nga mga Kristohanon og nasakitan, pero nagpabilin gyapon sila diri sa simbahan.
Tungod na tanan sa grasya sa Diyos. And through it all, pwede ta magpasalamat because ang Diyos nagpabilin nga faithful. Pareha gyapon gud sa gisulat ba no sa katong nagsulat sa Amazing Grace ba, di ba? Nagsulti siya, through many dangers and toils and snares, we have already come. Kaning anniversary nga atong gi-celebrate karon is proof kini nga ang Dios ning sustain gyud siya sa atong simbahan. Gi-sustain gyud niya, gi-provide gyud niya itong mga needs. Say kita mga higala, ma-focus lang tanong sa mga tao. Unya kanang mga tao, kana makita nato ba no nga kaniadto active diri sa simbahan, ngana and then mawala sila, gitanggal sila sa Ginoo. Sometimes mawad-an pud tag kusog, sometimes mawad-an tag paglaom. And we don't know the reason may higala nganong gitanggal sila sa Ginoo aron mga higala mubalik ang ato ang focus sa Ginoo. Because often may higala na kita nakatutok na lang ta permi sa tao. Nakatutok na lang ta. And sometimes ginapulihan na nato ang Ginoo sa tao. And sometimes kita makasulti ta nga tungod ani niya ang kini nga simbahan ning barog siya. No, dili tungod sa tao. Dili tungod sa imong talent, dili tungod sa akong abilidad, pero kini tungod sa Ginoo. When we look back at the history of a church, dili lang nato makita may higala ang kaning building, dili lang nato makita may higala ang mga attendance records, pero makita gyud nato pod, nakita gyud pod nato ang kamot sa Ginoo. By faith, by faith. Physically, we do not see the hand of God. But spiritually speaking, by faith, nakita na ako, amo sa inyo, pero nakita na ako ang kamot sa Diyos sa atong simbahan. Naay mga panahon nga kita makasinati og kadaugan, naay mga panahon pumigala nga usahay kita nata maglakaw diha sa valley. Di ba? Naay mga panahon mga higala when the church was full and there were times also when only a few remained. May mga panahon nga, daghan ang magsimba. Kung daghan magsimba, malipay ta. Pero na mga panahon may galang nga, dili po di-allow sa Ginoo nga daghan magsimba. Na mga panahon nga, gamay rin magsimba. You know what? Kana po ang usa sa mga ginapangutanan ako sa Lord, nga nung magay panahon nga, tanang mga membro nga, imong gibutang, ani nga simbahan, kumpleto gid sila tanan magsimba because it never happened diri sa atong simbahan. Sukat pa 2008 hangtod 2026 wa gyoy Domingo nga tanang membro nagsimba tanan kumpleto gyud. Amen. Nay mga times daghan ta, nay mga times gamay ra ta. Usay kung gamay may gala, usay diha ta mo batig kaluyahon. Ay gamay ra. Og diha may nga nakita, ginapakita sa Ginoo sa ta kung asa nakatutok ang ato ang kinabuhi. You see? Mao na may gala wala gyud ginapermanente sa Ginoo. Aron may gala ang ato ang pagtuo, ang focus nato na permanente dira sa iya ha. Amen. Pero kay balo ba mo, bisan nay mga times nga nata sa taas ug nata sa nay mga panahon napunta sa ubos, nay mga panahon daghan ta, napoy mga panahon nga gamay ta. Pero napansin ninyo, mga higala, kini nga simbahan wa pasagdi sa Dios. God kept this church alive. So karong hapon mga higala, kani ba no, dili lang ni siya ingon nga celebration of years. Kaning 18th church anniversary nato, dili lang ni siya celebration sa pila ka tuig na ang North Davao Baptist Church, but it is a celebration of God's goodness. So let me give you 3 things this afternoon quickly. Number 1, unang-una gyud sa tanan. Kay nabasa nato Psalms 100 verse number 5. Ang pinakauna nga giingon diha sa pulong sa Dios, for the Lord is good. Una sa tanan, we must remember God's faithfulness. We must remember God's faithfulness. Higala paminaw, when you are down, remember God's faithfulness. Remember that He stays good. Amen? God has been faithful. The reason this church still stands today is because God has been faithful. As you can see, may gala, na mga panahon when finances in our church becomes low. Na mga panahon nga na mga members may gala, ma-discourage sila. Na mga panahon nga ang mga leaders sa atong simbahan may gala, kapuyon sila. Na mga panahon nga atong simbahan may gala, magatubang siya og mga problema, manggawa sa mga problema. Na mga panahon may gala nga na mga opposition moabot diri sa atong simbahan. Na mga panahon nga ang kaning mga sakit nakaapekto siya sa mga pamilya. Na mga panahon may gala nga ang church burag bation siya og kaning kaluya.
And that is normal, mga higala. Basta church ang atong hisgutan. A church goes through many battles over the years, yet despite of all these things, the church still alive. Buhi gyapon ang simbahan. Ang simbahan nagawali gyapon sa pulong sa Dios. Ang atong simbahan nagaampo gyapon. Ang simbahan nagawin gyapon og mga kalag, ug ang atong simbahan nagapatapok gyapon og mga kalag. Amen. Ngano man, because God has remained faithful. Ang mga tao mapakyas man, but God never fails. Ang mga membro mausab man, but God never changes. Ang mga circumstansya may become difficult, but God continues to provide strength and grace. Ang simbahan, wala na siya gihuptan, mga higala, sa mga programa diri sa atong simbahan. Ang kining atong simbahan, mga higala, gihuptan ni siya, gigunitan ni siya sa grasya o sa pagkamatinumanon sa Dios. Amen? Dili to kay maayo itong mga program, mga higala. Pero tungod, mga higala, kay faithful ang Ginoo. The church is not sustained by human ability. Amen. It is sustained by the grace of God. When you look at, mga higala, when you look back sa iyang mga katauhan in the Old Testament, makita ninyo ang mga Israelita when they crossed the Red Sea. Napansin ninyo, nakasurvive sila sa ilang wilderness experience. Naa sila sa kamingawan, sulod sa 40 katuig. Dili na sa yun nga experience, mga higala. Pero nasurvive nila ang ilang experience dito sa kamingawan. Unya, nakasulod sila sa promised land. Ngano man, dili tungod kay mga kuyaw sila nga mga tao, dili tungod kay mga talented sila, dili tungod kay mga kusgan sila, pero tungod kay ang Diyos faithful sa ilaha. Mao nang nakasurvive sila. In the same way, this church is still standing because God has never failed us. Dili ba ikaw ako, many times sa atong life, mahigala, sa atong pag-alagad sa Ginoo, na-fail ta. Pero tanaw, mahigala, ngano man, mahigala, ang kaniatong simbahan, nagbarog gyapon, tungod, kay bisan mapakyas ta, ang Diyos, nagpabilin gyapon nga faithful. God never fails. Muna sa atong pag-alagad kay kita ba no, dili man kita perpekto, always kita muhangad sa langit pug mosalig sa Ginoo. Kay siya ang Dios dili mapakyas. Always depend on the Lord. When you worship, when you serve him here, always ka magdepend sa Ginoo. Ayaw magdepend sa imong abilidad, sa imong talent, sa imong mga resources. Because time will come, may galang mapakyas ka. Pero ang Diyos dili siya mapakyas. There were moments when we did not know how the church would continue, di ba? Usay kita makasulti pa do, makasulti ta sa atong sarili nato no, makalahutay pa ba ni among simbahan? Makapadayon pa ba mi? Usay natay mga yunana nga mga pangutana. But somehow, when that question arise in our mind, nakita nato may gala nga ang Diyos permi siya gahimo og dalan permanente again and again. Ang Diyos nagahimo siya dalan sa atong simbahan aron kining atong simbahan makapadayon gihapon. It is because God is faithful. Mo na tinuod ang gisulat ni Jeremiah, Lamentation chapter 3 verse number 22. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Amen? Wow! Nindot kayo na nga mga pulong. His compassions fail not. We are new every morning. Great is thy faithfulness. Hebrews chapter 10 verse 23. Unsa ang gingon sa Bible? Hebrews chapter 10 verse number 23. Mao man ni ato ang team verse, dili ba? Ang gingon sa Bible dili may gala magbasa ta ninyo tanan. Ready, begin. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Kita ninyo, the one who promised us, is faithful. And that is God. Mo na maingsoon, I encourage you, hold fast your profession of faith. Ayaw salikway imong pagtuo. Don't give up on your faith. Bisag kung sa mga trials nga imuhang atubangon sa kinabuhi, whether diha sa inyong pamilya, sa imong kinabuhi, o sa imong pag-alagad sa Ginoo, o diri sa atong simbahan, giingnan ta mahigala sa pulong sa Dios,
let us hold fast the profession of our faith without wavering. Dili ta magduha-duha, dili ta magkanang maghuna-huna. Unsa ba, magpadayon ba ko o dili? Mupadayon ba ko o muundang ko? Dili. The Bible says without wavering. Be fixed in your mind. Be determined to follow Jesus no matter what trials ang imuhang atubangon sa imong kinabuhi. Why? The Bible says, He is faithful that promise. Di ta pasagdan sa Ginoo mga higala. That's why I challenge you. No? Padayon. Wala ka diri para sa mga tao. Wala mo diri para sa uban nga mga membro. Wala ka gibutang sa Ginoo diri para sa ako. Gibutang mo sa Ginoo, gibutang ko sa Ginoo, kami sa akong pamilya, kamo sa inyong pamilya, diri sa atong simbahan para sa Ginoo. So busa kita may gala di ta magtanaw og mga tao. Kay kung magtanaw kang mga tao, maluya ka. Magtanaw kang mga tao may gala, mabugnaw imo ang kasing-kasing. Pero kung magtanaw ka permi sa Ginoo, mainit, magpabilin gyapon ka nga mainiton diha sa Ginoo. Amen? That is why this afternoon, we do not praise men. We do not praise ourselves. We do not glorify ourselves. But we glorify the faithful God nga nagdala sa ato dinhi nga simbahan sa matag bagyo. Amen. Nakita nato paano ta gi-deliver sa Ginoo sa matag bagyo na atong giatubang sa atong kinabuhi. That's number 1. So never forget. Challenge ako sa inyo na may gala, no? Ayaw yun ninyo kalimti. Where God brought this church from. Do not become casual about sa mga blessings sa Ginoo. I-appreciate ninyo pag-ayo ang panalangin sa Ginoo. Gamay man ako, dako. Unsa man na siya may gala, i-appreciate niyo. Don't become casual sa mga blessings sa Ginoo. Ayaw sulti nga, kanilang man, amaw ra man ni. Ayaw, yun na may gala. Unta ang blessing sa Ginoo, maoy mag-motivate sa imuha nga ikaw, the more ka nga mag-serve, mag-worship sa Ginoo. Mo dapat na maghatag og kainit sa imuha mga higala. Blessing should move you closer to God. Dili ka na maoy magpalayo sa imuha sa Ginoo. Higala paminaw, mas daghan ba ang panalangin nga gihatag sa Ginoo sa imo kaysa mga problema nga ning abot sa imong kinabuhi. Amen. Na mga uban nga mga membro, ang ilang makita lang, mga problema lang diri sa atong simbahan. Ayaw. Dali kayo eh. Bisag ako, kung membro lang ko, dali kayo makita mga problema diri sa simbahan ba? Amen? Kung si Emerson ang pastor diri, daghan kayo makita nga problema kay Emerson. Ma-discourage yung kuhan eh. Kung tao lang atong problema lang hisgutan nato, bisag asa yun ang problema. Ay magsulti may lang ang problema diri lang sa simbahan. Napo na sa imbalay. Na sa imong kaugalingon nimo. Mutanaw ka sa imong kaugalingon sa amin. Makita na nimo ang problema. Amen. So dapat may gala dili problema ang atong tanawon. Ang atong tanawon panalangin. Okay? Kay diha nato masulti, grabe faithful giday ang Ginoo. Amen. Number 2, we must remain faithful. So unsa tong number 1? We must remember God's faithfulness. Number 2, we must remain. Magpabilin ta nga faithful. Church members. Makita ba ko ninyo? Murag ngit-ngit, no? Pasigaw na to, son. Siguro no, kanino? Murag ngit-ngit ba? We must remain faithful. Pabilin gid mo nga faithful. Amen? Kay abi nyo mga higala, no? Dili manggod tao nga to ang ginaka-faithfulan diri sa simbahan. Si Kristo. The Bible says, enter into His gates with thanksgiving. Ang imong pagpasalamat diya sa Ginoo mao dapat ang makapahimo nimo nga faithful. Did you know what? A strong church is made up of faithful members. Ang kini atong simbahan, although dili tanang mga membro diri faithful, pero ang rason nga kini atong simbahan, no, sa grasya sa Ginoo, kusgan gyapon ni siya. Kay naay mga faithful nga mga members diri. And kay balo ang Ginoo kung kinsa mo. Amen? Ug tungod ninyo, kay kamo ning determine sa inyo ang kaugalingon nga, mag-faithful ka, that's why this church still exists. Oh. A church anniversary is not only about looking backward, it's about staying committed, moving forward. Busa, dapat committed ta mga igsoon, ha? Dili ta mo unong. Dili ta mahigala mo, dili ta magludluod, dili ta magpadala sa atong pagbati, dili ta mo
sunod aning mga nagpalayo sa Ginoo, but stay committed. Ang individual ta nga i-judge sa Ginoo. Ikaw, ako, dapat committed ta diha sa Ginoo, mga higala. Dahil mga uban nga mga Kristohanon, they started with the church, nagsugod sila maayo, pero karon wala sila nang alagad. Ningundang sila. Dahil mga uban na-distract, naibog sa kalibutan, nakita og mga things sa kalibutan, ug nadani sila sa kalibutan. Dahil mga uban, gi-allow nila ang bitterness, nga mao'y mutanggal sa ilang kaugalingon diha sa simbahan sa Diyos. Dahil mga uban, gi-allow nila ang worldliness or discouragement to pull them away. Don't allow these things to pull you away from God, to pull you away from His church. Tonight, mga igsoon, or this afternoon, God is calling us to remain faithful. Amen? Gusto ba ka faithful ang imuhang kuan? Faithful ang imong asawa o imong bana? Gusto ba ka? Gusto ba ka magkinabuhi og faithful nga pamilya? Di ba? That's what God wants also from us. Higala paminaw, dili questionable, dili ma-question nato ang faithfulness sa Ginoo. Ang Dios faithful na gyud na siya sukad pa sa una. Gusto sa Ginoo nga siya makaasa sa to nga kita pud may magpabilin ta nga faithful. Amen. Sa iyaha ug sa atong simbahan, faithful in attendance, faithful in praying, faithful in giving, faithful in serving, faithful in soul winning, faithful even when nobody notices. Isang way makapansin nimo, just be faithful. Amen? Be faithful lang. Abi nyo no, kanay mga presensya din simbahan, dako kayo na nga encouragement sa imong mga kauban diri sa simbahan. So be somebody, mga higala, no, nga maka-encourage. Amen? Be somebody nga maka-encourage. The Apostle Paul said in 2 Timothy chapter 4 verse 7. Kasi yun sa Bible din 2 Timothy 4:7. Okay? Let's read. Sabay-sabay ta. Okay, ready, begin. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Fight the good fight of faith. Keep your faith. Stay focused. Ay sige tanaw sa uban. Amen? Ayaw sigilingi sa uban. Higala paminaw. Mind your own business. Dili ta mag-mind sa uban ng mga higala unsa ilang business. Amen? Kung unsay mga ginapili sa mga uban nga mga tao higala, pasagdihi sila. But ikaw, pilia nga magpabilin ka nga faithful. Amen? The Christian life is not just about starting well. It's about finishing faithfully. Unta mga igsoon nga imuhang tiwason. Unsa imuhang gisugdan. Okay? I hope diri ka mamatay sa North Davao Baptist Church. Para ni Ma'am Arlene. You know what? One thing nakita na ko kay Ma'am Arlene. Sugad nagbalhin siya diri. Wa na gyud siya ning hawa diri. Tinuod. Sukad ni balhin siya diri, wa gyud siya ni hawa diri. Nayo sa kapamilya sa una, nga faithful kayo. Sa diha ni hawa sila diri, gidani nila si Ma'am Arlene. Gina nila nga, dili ta simba sa amo. Kaya balo ba mo si Ma'am Arlene, wa niya gi-entertain to nga pamilya. Gi-ignore niya. She remained loyal to this church. Hangtod nagdaot siya, hangtod gikuha siya sa Ginoo, si Ma'am Arlene nagpabilin nga faithful. Bisan niya mga anak, wala nagsimba. Dati, yung mga anak, kato si Carlo, kato si Harold, ginauban to niya, bata pa. Pero mga higala, sa diyang nagdako yung mga anak, gibiyaan siya. Siya lay gasimba. Pero yung duha ka anak, wala nagasimba. Pero si Ma'am Arlene, gapadayon gyapon og simba. Nayuban na may gala, di na sila mo simba. Pero si Ma'am Arlene, nagpadayon gyapon siya. Di ba? Nakita man yun ninyo, di ba no? Nakita man yun siya, sige siya simba. Bisan katong, gadaot na siya. Bisan makalibang na siya sa iyang pagsimba, gasimba gyapon siya. Hangtod,
magkuhaan siya o kinabuhi. Wala gid siya ning hawa sa North Davao Baptist Church. Mo na yung sa ka-example, igsoon. Finish what you start. Kung asa ka giturok sa Ginoo, unta diha pog ka magtapos. Amen? Kay walay ka ng mangga may gala nga naturok sa pila ka tuig, ning dako na siya dira, ning agi na siya pamunga, unya sa iyang kaugalingon, ning balhin siya og laing lugar. Kakita mo ana, wala. Gawas kung putlon siya sa tao. Putlon siya ba? Kay balo ba makisari makapaputol na to? Ang Ginoo raman. Ang Ginoo ra may makaputol na to. Nana sa Biblia, John 15, mga higala, verse 2. Ginapruning sa Ginoo, ginaputol sa Ginoo. Pero kanang giturok sa Ginoo may gala nga diha ning tubo, diha nagdako, diha nagdahon, diha namula, kunya diha nagbunga. Kita ba day kag kuan? Kita ba day kag punuan may gala nga tiguwang na kaayo ning balhin siya laing lugar. Wala, di ba? So wala nagkamali ang Ginoo sa pagbutang niya sa inyo dinhi. God never made a mistake. Now this church is not perfect, pero wala nagkamali ang Ginoo nga diri mo niya gibutang. So kung diri mo giturok sa Ginoo, diri gid mo panalanginan sa Ginoo. Sadly may gala nay uban nga mga Kristohanon. Daghan na. So sa una, hantod karon, way back 2007, naanay mga naghawa diri, 2008, di gina bisag asa gid ang simbahan. I've heard many pastors, every pastors nga ma-meet na ako, ka-fellowship na ako sa among mga conference, yun na, walay simbahan mga higala nga way mga membro gahawa. It's because there's a lack of dedication and commitment. Wala man commitment ba? Pero naagi mga nagpabilin. So kanang mga inana nga nagpabilin or naay mga naghawa, gadepende gyud na siya sa tao. Choice gyud na. Pero pwede nimo pilion mga higala. Kay nasabtan nimo na realize nimo dinhi ko giturok sa Ginoo, dinhi mi nagtubo, dinhi mi nakaila kay Kristo, diri mi nahayagan sa kamatuoran, dinhi mi gipanalanginan sa Ginoo, wala mi naingon ani karon tungod sa ministry ani nga simbahan, therefore dili mi mohawa diri kay bisan tuod na ay mga problema o pagsulay nga among giatubang diri kung asa mi gibutang sa Ginoo pero dinhi mi nagtubo, dinhi mi nakaila sa Ginoo ug dinhi mi gipanalanginan sa Ginoo. Amen. Kami sa akong pamilya mga higala, dito may giturok sa una sa Mount Apo Baptist Church. Hangtod namatay akong mama, akong papa, si Janjan. Wa gyud mi ning balhin og lahi nga simbahan. Bisan nalain mi kay pastor. Na yung panahon, nalain mi sa among pastor. Kay usay mga saba nga way rason, kalit lang mga saba bisag wa mi sala. Pero mga higala, wa gyud mi ning balhin. Bisan naapay panahon nga kanamong pastor magyaw-yaw diri sa pulpito. Magyaw-yaw ba? Ato'y pastor naman sa labay niyang bangko, hapit na igoto si Brother Jimmy. Nago, kay nasuko siya ba? Nasuko siya nga naay membro nga wa gitaro gamit ang bangko sa simbahan. So nagwali siya dito sa 2 Kings, bahin atong kang Elisha ba, nga kato itong gihulman, kato itong axe head bito nga, gihulman nila, niya, gikuan niya, nahulog ang katong axe head dito sa kuan, gigamit niya to. Nasuko siya during sa iyang wali. Daghag na lain sa iya may gala. Pero kato nga panahon sa among generation, walay usa namo ning hawa sa simbahan, girespeto namo ang iyang pagkatao. Tungod kay ang pastor dili perpekto. Kung siya gihatag sa Ginoo sa inyo kinahanglan dawaton ninyo ang tibuok nga pagkatao sa inyong pastor. Amen. Dili may gala kung naay mga panahon magyaw-yaw si pastor ingon na mangluotan no mga higala. Dili. God wants us to remain faithful. Because God never made a mistake. Nga diri mo niya gibutang ug ang pastor nga iyang gihatag sa inyo kay si Pastor Ban. Tinuod gina siya mga igsoon.
Kay kung ikaw mohawa ka diri sa atong simbahan, you are saying, nagkamali ang Ginoo og hatag pastor sa ako ah. Nakuha ninyo na mga igsoon? Nasabtan ninyo? Higala, God wants us to remain faithful. Fight the good fight of faith. Do not quit, church members. Do not stop serving the Lord. Amen? Do not let offense remove you from your place in God's work. Kung na mga panahon, masilo ka, ma-offend ka, or naigo ka sa wali may gala, don't let that offense remove you from where God has put you. Amen? Nayuban, di na mo simba. Mangita naglahi nga simbahan. Mangita naglahi nga pastor. Igsoon kinahanglan. Mag-develop ta og right attitude when we serve the Lord. Amen? Hello, amen? Kinahanglan i-develop nato na ug iampo nato na mga higala. Because paminaw mo higala, kung unsa ka imperfect ang atong simbahan, paminaw, ang atong simbahan, gawali gihapon sa kamatuoran. Amen? So I hope church members, magpabilin mo. Don't just start. Ang uban bitaw ninyo no, nagsugod mo, mainiton diri sa atong simbahan. Pero nagkadugay mo sa atong simbahan, murag nagkaluya mo. Because naay mga things sa inyong kadugayon diri sa atong simbahan na discover ninyo. Ngawa ninyo gidahom, nga ingon ani di ay ang baptist. Ang baptist isog gidi ay mowali og sala. Ang baptist gadala gidi ay sa pulong sa wa gidi ay pilion nga subject sa pulong sa Dios. Ang baptist gasunod gidi ay sa standard sa Ginoo. Ginana ba? Nya wa kag expect ba because sa imuhang pagkuan, sa imuhang nailhan kaniadto kung magsimba ta sa Ginoo may gala, ingon ana, mura lang ta mga igsoon nga kanang mura kanang ginamaymay-mayan, kanang mura gina baby sa pastor mga higala. Pero later na find out nimo dili day permanente nga ingon ani. And later may gala kung magpadayon ka, you will discover later may gala that the reason nganong dili permanentihon nga kitang tanan diri bibihon ta sa pulong sa Dios aron motubo ta mga igsoon. Amen. Number 3 ug ang katapusan, we must respond to God's future. The Bible says, Psalms 100 verse 5, His truth endureth to all generation. Kay balo ba mo, God did not preserve this church just for the past generation. God wants the next generation nga makailapod sa iya. Unta church members, masabtan ninyo nganong ang inyong pastor magwali gyud sa pulong sa Ginoo. Nganong ako mahigala na mga times gyud magwali ko gisog, na mga times mahigala nga kanang ginakuan gyud ako, ginawali gyud ako sa inyo nga diretsuhan og prangka ang pulong sa Dios. Because ang word of God manggod mga higala, practical manggod siya og direct gyud ang pulong sa Dios. Bisan ang Ginoo may gala prangka siya. Amen. So I hope masabtan nato na mga igsoon. Because I want the next generation in our church nga kini mga bata nato makaila sila kang Kristo. So we must ask ourselves, what kind of church will we leave behind? Ang sunod ba nga mga generation sa atong simbahan, makadungog pa ba gyapon sila sa eksakto nga mensahe gikan sa pulong sa Dios? Ang ato bang mga bata karon may gala higugmaon pa ba gyapon nila ang balay sa Ginoo? Kung atong una-una mga higala, pila ka years siya karon kung mamatay na ta. 10 years, 20 years, 30 years gikan karon. Napabagyapoy magpabilin nga faithful nga member diri sa atong simbahan. You see mga higala, the future of the church depends on today's commitment. Ang kaugmaon sa atong simbahan ga depende ni sa mga naglingkod karon diri. Tinuod gyud akong gisulti. Sa Old Testament, gingon ng Bible may gala, one generation knew God, but another generation arose which knew not the Lord. Kay balo ba mo nga because someone failed to pass the truth to the next generation. Mo na nga kita, ako,
Wali jud ko sa inyo sa pulong sa Ginoo. Ayaw lang mo kalain sa ako kun magwali ko sa pulong sa Dios. Kung maigo ta mga higala, dawato na to. Magampo ta. Pangayon na mga itagtabang sa Ginoo, Lord, i-fix niya akong heart, Lord. Kung asa ko Ginoo, matama, diha ko, Lord God. Amen? Kay gusto na ako may gala, ipasa na to ang kamatuoran sa sunod nga generation. Kaning gikukos niya na Linda, pila edad na? 5 months. Kay balo, 10 months? 10 months, kaning bataan eh. Kay balo ba mo may gala, kaning bataan eh, mudako ni, pila ka years gikan karon, mao ni mo puli sa nagkugos ani niya. Amen? Walay tao magpabilin nga gamay igsoon. Mo na no nga kita sa mga membro, dili lang ta mo attend og church. Tabangan nato nga kini atong simbahan, ma-build siya. Amen? Ma-build siya. Kita may mga instrumento sa Ginoo. Dili lang unta ta mo dawat og blessing diri sa atong simbahan. Ang uban niyo, diri mo kani nga simbahan mao ni gigamit aron kamo makadawat mo blessing. Oh, pero unta dili lang ta kada mahigala ang atong gi-after. Unta mahimo pud tang blessing. Amen? Dili lang unta ta mahigala kanang mo dawat mga igsoon kanang mo consume sa ministry, but let us continue the ministry. So karon mahigala sa atong conclusion. Conclusion na ta. Magpasalamat ta sa Dios sa mga minglabay nga mga katuigan. But we must also surrender to Him our future. Some of you have served for many years. Ang uban ninyo gikapoy. Gikapoy na siguro. Ang uban ninyo na discourage siguro. Ang uban ninyo murag gibati ka nga murag way nakapansin nimo. But listen carefully. Your labor is not in vain in the Lord. Ninghanga ko sa imo church members kay bisan na kay mga ginatubang sa imong kinabuhi, nagyapon ka nagpabilin ug nagpadayon para sa Ginoo. Amen. Matag-ampo nimo, importante na. Matag ginabuhat nimo diri sa church, importante na siya mahigala. Matag sakripisyo nimo, importante na. One day in heaven, God will reward your faithful labor nga gibuhat para sa Ginoo. Busa ayaw mo quit. Encourage siya mo mga igsoon. Ayaw mo quit. Church family, stay faithful to the house of God. Stay faithful to the word of God. Stay faithful to the work of God. Stay faithful hangtod mo balik si Jesucristo. Hapit na mo balik si Jesucristo. Sige naglinog karon. Sige naglinog. Katulang milabay nga adlaw, linog. Nadaw mo abutay, mas kusog pa. Mag-andam na kita mga igsoon. Stay faithful. Let this anniversary not just be a celebration, but let it be a recommitment. I hope mo recommit ta sa ato ang holiness, sa ato ang unity, sa atong prayer. Balik na to. Balik na to atong unity mga igsoon. Ang paghigugmaay na to sa usa-usa. Amen? A recommitment to soul winning, a recommitment to faithful service. So 18 years from now, kung di pa mo balik ang Ginoo, kay karon nag-celebrate man ta sa to ika-18 church no, di ba? 18 years, di ba no? 18 years gikan karon kung di pa mo balik ang Ginoo. Ang pangutana, what kind of church will this ministry become? Unsa kang klase ang North Davao Baptist Church 18 years gikan karon. Nakuha na ninyo, na visualize ninyo unsa ang atong simbahan 18 years from now. Kay balo ba mo unsay tubag ana? Pastor, unsang klase atong simbahan, Pastor, 18 years gikan karon? Gusto mo makaibalo kung maunsa ni atong simbahan 18 years gikan karon? Ang tubag ana nga pangutana may gala, depende na sa mga membro nga naglingkod karong hapon. Depende man na sa ato. If gusto mo makaibalo unsa ato ang future 18 years gikan karon, this church will be celebrating
it's 36 na 18 years kayo karon. Kung gusto nato mahigala, nga ang 18 years kayo karon, naga po yung mga serving, faithful, committed, dedicated, loyal, nga mga church members, gadepende yun na sa ato karon mga igsoon. Amen? Basig 18 years gikan karon, basig dili na akong pastor diri. Basig 18 years gikan karon, ang uban nato diri patay na. Wala na si di na siguro kaabot og 18 years ang uban nato diri. 18 years gikan karon, dasin ang uban nato diri maminyo na. Pero ang pangutana, 18 years gikan karon, unsa ka hitsura sa North Davao Baptist Church? Depende man na sa ato, kay kita man ang gatanom unsay kaugmaon sa atong simbahan. Amen? May God help us say, I will not merely attend North Davao Baptist Church, but rather I will help strengthen it. Basin karong hapon mga igala, ang Diyos nagstorya sa imong kasing-kasing. Perhaps you have become cold na, bugnaw na ka. Perhaps you have become unfaithful or discouraged or uninvolved or prayerless or again, spiritually cold. Dasigon ta ka nga magampo ka kinasing-kasing karong hapon. Don't just pray, but pray heartily. And tell God, Lord, help me become a greater blessing to my church. Lord, himo ako nga mahimo kong usa ka dako nga panalangin sa akong simbahan. Amen? That's what you should pray this afternoon, mga igala. Yes, pwede ta mag-enjoy, mag-celebrate 18 years. Salamat sa Ginoo. Pero importante, maghimo pud tag commitment sa atong kaugalingon. Amen? Di, doko ato mga ulo, mga igala, piyon ato mga mata. Magpasalamat ta sa Ginoo. Kay tungod sa iyang grasya, naka-apil ta sa pag-celebrate sa 18 years sa atong simbahan. Ang atong simbahan nag-celebrate sa iyang ika-18 years. 18 years old na ang North Davao Baptist Church. Dili aksidente nga niya ka diri karon. Igsoon purpose ni sa Ginoo sa imong kinabuhi. Naa ka diri kay naagid siya katuyuan sa imo. Wala ka dinhi nga aksidente. Naa ka dinhi kay naa siya'y plano sa imo. Unta mga igsoon, committed ka sa Ginoo. Father God in heaven, salamat sa mensahe. Salamat Ginoo kay sa 18 years sa NDBC, nakita namo ang imong faithfulness. Father in heaven, I pray, move the invitation. I know, Lord God, that the best days, the best in our church is yet to come. And Lord, we are always looking forward to it. Tabangi mi Ginoo na kami, Lord, sa imong grasya, magpadayon kami. Bisag unsay mga pagsulay, problema man, o mga kalisdanan, o mga hagit, tabangi kami nga magpabilin nga matinumanon sama nimo Ginoo. Bless, Lord, ang mga katawhan nimo diri. May thou continue to use us for your glory and honor. Lord God in heaven, ibalik na mo tanang himaya, dalaygon ka sa tanan ug sa walay katapusan. In Jesus' name. Manindog tang tanan mga igsoon. This afternoon, taga na tog panahon nga